Okay. Okay, okay. So, magandang umaga, class, dahil 12 a.m. na. No? Ngayon pala ako gagawa ng video excuse me, for the next topic, no? So, sabi ko last week, magsasend ako ng video pero hindi ko na ginawa kasi ang hirap naman na nagsasaya ako doon tapos kayo may ginagawa. So, binigay ko na yung last weeks din sa inyo, no? So ngayon, sabi ko, as promised, gagawa ko ng video na kailangan nyong panoorin. Panoorin, syempre, no? And kailangan nyong aratin. Okay? So, I hope, guys, konting taste na lang, no? Tapos na yung SEM natin and makagraduate na kayo. Okay? So, konti na lang, class. So, start na tayo, no? Para mabilis na matapos. So, for today, class, ang aking ituturo nga pala ay columns. Okay? Ano nga ba yung columns, class? Wala lang akong na-prepare na PowerPoint, no? Pero meron naman tayong ay gumana ng aking wait lang, class. Yan. Yan. Meron naman tayong ayun nga, wala akong nagawang PowerPoint pero try natin tong paliwanag ng mas maayos or or naintindihan, no? So, start tayo, no? Okay. So, when we say columns, class, what is column, no? Sa Tagalog, column po ay poste. Okay? Poste. Ito yung mga structural member sa bahay natin or sa mga residential houses, commercial buildings, high-rise high-rise condos, no? Yung mga lahat ng structure, ito po yung nagdadala or nagke-carry ng load ng structure, okay? So, ito po, sila po yung may kagagawan kung bakit nakatayo yung mga bahay natin, no? Dahil sa mga poste, no? Sa column. So, gaya ng beam class, meron din tayong analysis and design dito sa column, no? So, sa column kasi, meron tayong two types. Mamaya na yun. So, sa column, no, meron din tayong analysis and meron tayong design. No? So, unahin muna natin um, tag dito. Unahin muna natin itatak sa isip natin. No? Yung design principle muna. Design principle, no? So, dapat, kahit dati pa, kahit hindi ko pa ito sinasabi, dapat ito na yung nasa isip natin. No? The design strength is greater than or equal to the strength, the strength, load given. No? So, so yun, no? So, the design strength is greater than or equal to load given, no? Mapa-factored man, LRFD or ASD. Or hindi, or ASD. So, dapat, class, dito, in layman's term, no? Yung pagkakadesign mo ng structural member mo, dapat mas malakas siya sa load na ibibigay mo. Okay, for example, ang beam natin na dinesign is kaya mag-carry ng moment na around 1,000 kilonewton meter. So dapat,
yung load na isasubject mo lang yung beam na yun is 1,000 kilonewton per meter pababa. Okay? So dapat mas maliit yung load, no? So ito dapat yung nasa isip natin, no? Okay? So in columns, kung meron tayong MN sa mga beam, no? Moment capacity. Dito naman meron tayong PN. Okay? So design that is VPN. Meron din tayong reduction factor is greater than or equal to PU or the load given, no? Yan. So dapat matagal ng ganyan yung nasa isip natin. Okay? So, ba tayo? So ano nga ba tong PN class? Simulan muna natin si nominal axial strength. Tawag po dyan is nominal axial strength. No? So nominal axial strength yan. No? So ngayon, class, etong tinuturo ko na to is applicable siya. Ayaw na. Lang ayaw. Okay, applicable itong tinuturo ko class, itong columns na to. Kung ang eccentricity mo is less than or equal to eccentricity minimum. What is eccentricity class? So, halimbawa ito yung column ko class square. Meron akong apat na transverse steel, no? So dapat halimbawa yung load ko 3D natin para mas makita. Yan. So halimbawa class, yung load ko nasa wait lang. Ito yung CG. Tama? Nag-agree tayo na ito yung center of gravity natin, no, sa column na to. So kapag ang load ko daw ay nakatutok directly dito sa CG natin, eccentricity is 0. Okay? So kapag ang load naman natin ay nakatutok dito sa labas, medyo labas na, ang eccentricity mo yung ito, yung from the CG hanggang kung saan nag occur yung load, no? So ibig sabihin class, yung eccentricity ay yung layo ng load sa center of dito. Ayaw na. Lang ah. Okay, again class, ang E natin, ang ibig sabihin lang po na eccentricity is layo ng load sa center of gravity. Okay? Kung gaano kalayo yung load sa center of gravity. So ngayon class, kapag ang eccentricity mo daw ay less than E minimum, ito yung mga gagamitin natin. Itong tinuturo ko yung mga ginagamit, no? So kapag above E minimum naman siya, nagkakaroon na kasi tayo doon ng moment, no? Nagkakaroon na tayo ng moment doon. And kapag nagkaroon na ng moment yung isang column class, iba na yung way of solving doon. Okay? Pero hindi ko na ituturo yun sa inyo kasi medyo komplikado na yun. So ito tayo sa um, dito tayo sa when E is less than E minimum lang. Okay? So ngayon class, kapag ang nominal axial strength mo naman at zero eccentricity muna. Yan. At zero E, ibig sabihin yung load mo daw ay nasa pinakagitna or center of gravity.
PO is equals to PC plus PS. Okay? So ano nga ba tong PO? So tandaan lang natin yung PO na yan, parang pinagsamang lakas ng concrete at lakas ng steel. Okay? So ano nga ba yung this is force, 'di ba? So force tong P 'Di ba meron tayong formula na stress is equals to force over the area? So therefore, force is equals to stress times area. Okay? So ngayon, ano yung stress? Ano yun natin to papahabain natin kasi yung PC plus PS, hindi pa natin masosolve to ng ganito lang eh. Okay, so ano nga ba yung stress ng concrete? 'Di ba stress ng concrete sa beam? Same lang din dito class Stress is 0.85 FC prime. Tama? Ngayon, times the area. Dilagay natin, area ng concrete. Plus, PS. Ano yung stress ng steel? That is Fy. Ano yung area ng steel? That is AS. Okay? Area ng steel. Kaso dito, class, AST na. Bakit? Kasi area ng steel na transverse. Okay? Ito yung mga transverse steel natin. Yung mga paganyan. So, bakit ko nilalagdaan, class? Kasi, di ba, ang... Nako, wait lang naglolo ko yung ano ko touchpad. Na. Oh, no. Okay. So, saan tayo? Bakit AST pala? Kasi class, sa column, meron na tayong dalawang steel dyan. Meron tayong tinatawag na stirrups din dito. No? Yan. So, nag-hold nung transverse steel natin. Pero in this case, ang ginagamit po natin para ma-determine yung lakas ng column is yung mga transverse steels. Okay? So ngayon, class, kung makikita natin, yung area ng concrete, hindi talaga yan yung pinaka ginagamit natin. Bakit? So sulat muna natin, 0.85 FC prime, area ng concrete lang. Eh, di ba merong mga steel na na-occupy yung area ng concrete? So, ima-minus lang natin yon. So, ibig sabihin, area gross minus area ng transverse steel na ima-minus natin plus AST FY. Okay? So, therefore, ito yung formula natin ng nominal axial strength at zero eccentricity. So kapag sinabi class, what is the axial strength of this column at zero eccentricity? Ito agad yung formula na dapat nyong gamitin. Okay? So ngayon naman, kapag nagkaroon tayo ng eccentricity, pero below pa rin sa E minimum, meron na tayong mga idadagdag dyan. Okay? Um, meron tayong tide and spiral um, stirrups dito sa column, no? So, when we say tide, halimbawa, tide muna. Halimbawa, ito yung mga transverse steel natin. Yung stirrups mo dito sa column, ito yung mga nakapaikot na pabox. Sipin nyo na lang, pabox yan, ha? Or kung circle man yung column mo, edi circle nyo din yung ano mo, yung type of ano mo, stirrups mo sa column, no? So, tide.
No, kapag ano naman, kapag when we say spiral naman class, halimbawa ito yung ano, yung steel transverse, no? Nakapaikot lang yan. Ay, sorry, mali. Yan, nakapaikot lang yan ng paganoan. Yan. Okay? Kung saan hold niya yung mga transverse steel natin. Okay? So, at 0E, again, ito lang ha, yung nasa taas yung PO. Ngayon, class, kapag yung nagkaroon ka na ng eccentricity pero below minimum pa rin, at may mga dagdag na tayo dito sa PO. So, determine muna natin ano bang formula ng E minimum. E minimum para sa tide, that is 0.1 H. E minimum naman para sa spiral, that is 0.05 H. Okay? When we say H class, ito mismo yung buong to. Okay? Yan mismo. So kapag ang eccentricity na binigay ko ay below daw sa um, E minimum natin, ito na yung mga formula na gagamitin natin. Okay? So for ano ba? PN ng that is phi 0.8 multiplied by 0.85 FC prime AG minus AST plus AST FY. 0.85 AST plus AST-FY. So this is for tide column. This is for spiral. Okay? So anong napansin nyo, class? Itong buong formula na to na nasa loob ng bracket, PO lang din yan. So nagkakaroon lang tayo ng phi 0.8 or phi 0.85. Anong meaning nito? Wait lang ah. Hindi na pala phi n to. This is, syempre, PU na. Kasi may phi ka na eh. Okay? Kapag tinanggal mo yung fee dyan, magiging fee n yan. No? So kapag gusto mong hanapin si nominal lang, tanggalin mo lang tong reduction factor natin na fee. Okay? Tapos, ayan, dinagdag lang natin to, no? To. Ngayon, ano yung gagamitin mong fee? Wait lang, saksak ko lang to. Ngayon, ano yung gagamitin mong fee para sa tide? Ano yung gagamitin mong fee para sa column? Dalawa po kasi yan. Kapag sa tide, 0.65. Kapag sa column, that is 0.75. Okay? So, anong technique ko dito, class? Sakot mo ano? Technique ko dito, class, kapag tide, kung mapapansin nyo, 4 letters lang. Yung spiral, marami. So, in this case, kapag 4 letters, mas konti dun sa spiral, ilan letters ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 laban sa 4. So, yung 4, yung mga numbers na nandun ay yung mas maliit. 0.8 partner kay 0.65. Si spiral yung mas mahaba. Yung 0.85 tsaka 0.75. So, partner-partner lang yan. Aray ko. Okay? So, I think pwede na tayo mag-example, no?
Okay, example tayo. Okay. Um, Halimbawa, meron akong column na circle. Ah, Tapos, ito yung tide column. Tide. Ito yung stirrups ng column ko. Okay, so yan yung mag-hold nung aking mga bars. So, kulayan ko lang to. Nawala din yung circle ko. Maayos. Okay lang yan. Okay? Meron akong isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. Okay? So, meron akong total of 8 bars, transverse bars. Tapos, ang aking diameter is 25 mm. Tapos, given ako dito na FC prime na, ano ba? Ano ba maganda? 21. Tapos, given din ako FY na 415. Okay? So, unang tanong class, hanapin daw natin muna si nominal strength at zero eccentricity. So, that is 0.85 FC prime na 21 multiplied by, wala pa pala tayong dimensions, no? Sorry. Okay? So, itong buong to, this is 400. Tapos, diameter nitong loob na spiral natin, that is 320. Ito yung malaking D, tapos ito yung DC. Okay? Okay. So, computin muna natin si area ng column natin, si AG. Pi D squared 400 over 4. Lan to? 40,000 pi. Okay, so 40,000 pi minus ano nga ulit? Minus area ng steel. So area ng steel, that is ano ba to? AST. Pi 25 squared over 4. Ito yun times 8. So this is 1,250 pi. Okay, so 40,000 pi minus 1,250 pi plus AST, that is 1,250 pi multiplied by 415. Okay?
So, pwede na nating mahanap si PO. 0.85, 21, 40,000 pi minus 1,250 pi plus 1,250 pi times 415. Aba, wait lang ha. Ano natin? Sa aking sa aking okay, okay, okay. Tama naman, no? So, meron akong sagot na ano nga yun? 380, gawin natin kilonewton na. 3,802.70. 3,802.70. Okay, gets? So letter B na tanong, what is the PN if spiral? And PU na rin. Sige. So PN is equals to, ano nga ulit yun? That is um, spiral mas mahaba, so 0.85 multiplied by PO, di ba? Tama ba? Ito yun, no? Sa taas. So therefore, yung sagot natin na 3,800, 2 times lang natin ng 0.85. So makukuha natin si 3232.29. 3232.29. Yan. So si PU naman, di ba, ita-times lang natin to ng pi PN, ay ng phi PN, sorry. So spiral, mas mahaba yung partner, that is 0.75. 2424.22. 2424.22. Okay? So, letter C naman, ano daw yung PN at PU kung tide column? Ay, sorry. So, PN, that is tide, mas maikli. So, 0.8 times PO lang. No? So, times lang. Balik lang natin sa pinakauna. Yan, 3,802. Ito yung PO times lang natin ng 0.8. That is 3,042.16. So, yan. Analysis pa lang tayo ha. PU. Times lang natin to ng mas maikli na 0.65. 1,977.40. Okay? Gets? So, madali no? Madali naman, no? So, kapag analysis class, ganito lang gagawin niya talaga. No? Sasabihin naman doon kung tide column or spiral column, no? So, depende sa formula na gagamitin. Eh, halos magkamukha lang din naman yan. So, sasabihin din kung zero eccentricity, edi yung PO lang gagamitin natin. Okay? So, punta tayo sa design class. Okay? So, tuloy natin to. Itong example ko. Hanapin natin si raw ng steel at hanapin natin si
spacing ng spiral. Okay? So, si rho ng steel class, hindi lang to basta kapag spiral halimbawa spiral to. Pag spiral column class, hindi lang to basta AG over, ay, AS over AG, di ba? Yun yung alam nating rho. So, kapag spiral column po, may formula po tayo dyan. Okay? So, rho S, that is 0.45 multiplied by AG over ACH minus 1 times FC prime over FY. Ano ba sa ACH class? Alam na natin sa AG. Sa ACH na lang. Sa ACH po, that is the area ng column kung saan tinanggal mo lang yung concrete cover. So yung loob na area, yan lang po yung ating ACH. So pi times 320 squared over 4. Wait lang class ha. Okay, so asa na tayo? So ano nga ba sa ACH? Yan yun. Sabi ko yung loob, no? So pi 320 squared over 4. So pi 320 squared over 4. 25,600 pi. Okay, so meron na tayo ACH, AG. Pwede na natin computein to. This is 0.45, 40,000, 25,600 pi minus 1 over 21 over 415. Okay? So, rho S, 0.45 times ng 40,000 pi, 25,600 pi, minus 1, 21 over 415. Okay, so meron daw tayong 0.01280. 9. Okay? So kapag tinanong, what is the rho of the spiral column? Ito lang po yung formula. So sa S naman, sa spacing class, meron din tayong formula dyan for spiral. So that is for area ng spiral column, rho S times DC. Okay? So ano nga ba yung spacing class na tinutukoy ko dito? So halimbawa, pakita natin si spiral. Halimbawa, yan yung spiral ko. Ayan yung aking bakal. Tapos, ito yung transverse ha. Okay? Halimbawa, puno yan ng transverse, pero hindi ko na pupunain. So, ano nga ba yung spiral na spacing na yan, no? So, ito,
itong nasa baba hanggang dito sa pinakababa, that is what we call spacing clear. Clear spacing. Okay? So ngayon, yung S na to mismo, that is yung centroid ng spiral column na to, hanggang centroid ng pinakababa, yan na yung S na yun. Yan yung pinapakompute sa atin. Okay? So, computein na natin, no? So, halimbawa, wala pala akong given. Yung diameter ng aking spiral ay 10 mm. So, that is 4 multiplied by pi 10 squared over 4 times rho s, that is 0.012809 times DC. Meron tayong DC, 320. So, S is equals to pi 10 squared over 0.012809 times 320. So that is 76.6045. So sabi ko sa inyo class, kapag ganito, gawin na nating even yan, no? Para mas mabilis. Gawin natin 75 mm, pero mas mababa. Mas magandang, mas maliit yung mga spacing, mas okay, no? Pero class, meron din tayong mga minimum maximum dito sa spacing ng spiral. So ano nga ba 'yon? S clear ay S minimum is 25 plus mo yung diameter ng spiral mo, which is 10. So ibig sabihin itong 25, that is the S clear ng S minimum, no, ng minimum. So that is 35 mm. Sa S max naman class, that is 75 naman, sabi sa code. Ito S clear mo ng max plus yung diameter mo na 10 na ginamit natin. That is 85 mm. So therefore, gagamitin natin si 75 kasi pasok siya doon sa minimum and maximum requirements. Okay? So kapag ang usapan ay ganito, spiral, yan po yung ating um, formula for spacing ng spiral. Okay? So sundan lang natin class ng last example. So halimbawa, meron daw akong dead load na 620, live load na 310. Okay? Tapos, ang column ko ay ito ang itsura. 1, ayan, 8. Then meron akong 340 and 340. Okay? So, binigyan tayo ng dead load, live load class. Kunin natin si PU. 'Di ba alam natin na ang PN, VPN ay dapat mas malaki o equal sa PU. So, si PU yung kukunin natin class. PU is 1.2 dead load, 620. Plus 1.6 live load na 310. Therefore, ito po ay 1,240. Okay? So, sa unang tanong, class, hanapin daw natin si AST.
Okay, so wala pala akong binigay na FC prime. FC prime nito ay 21, MPa. FY naman niya ay 415. Okay, so proceed tayo. Gawin natin na si PU ay equal sa VPN. No? So 1,240 times 10 raised to 3, gawin natin Newton, is equals to, this is tide. Sorry, hindi ko na-indicate, no? Pero tide. So 0.65 yung ating reduction factor times 0.8 partner niya yan. Times natin si 0.85 times 21 times AG na 340 squared minus AST plus AST ng 415. Okay, upon answering class, ang lalabas po dito ay 808.65 mm squared. Okay? So ngayon, may nakuha na tayong area ng transverse rebars natin na sa column. Ko-compare naman natin to sa minimum. No? So sa transverse class, wala na tayong maximum. Actually, meron sa code Pero compare na lang muna i-compare na lang natin to sa minimum requirements, no? So kasi yung maximum requirements, hindi actually meron talagang maximum requirement, no? Pero mas okay na mag-base ka sa load kung ilan yung area na gagamitin mo ng steel. Tapos i-compare mo na lang siya sa E-minimum tuloy sa AST minimum kung pasok ba. Okay? So in this case, meron tayong formula ng AST minimum. 'Di ba tied to? Napansin nyo kanina, meron akong binigay kanina na E minimum. So gawin lang natin tong AST minimum. Pero yan pa rin yung formula. So that is 0.1 H, 'di ba kanina? So in this case, this is 0.1 AG. Okay? So pag tied, no? Kapag spiral naman, that is 0.0, 0.0, ano ba? 0.05 AG. So in this case, 0.1 times 340 squared. Ilan to? 11,560. 0.1 ba yun? Okay, class. Okay, okay. Mali, 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 mali. Burin natin sa isip natin yung sinabi ko kanina. Okay, SD minimum. Meron tayong formula dyan. Hindi dahil tide or hindi dahil spiral. Mali. Basta design, ito po ang formula. 0.01 AG. Sorry. Okay, so 0.01 AG. 1156. So therefore, kung makikita natin, mas malaki si AST minimum kesa sa AST based sa load, no? So in this case, kukunin natin yung minimum requirement kasi yun na daw yung sagad na dami nung konti nung pinakasagad na dami ng bakal na pwede mong tipirin, no? AST minimum. So in this case, AST is 1156 mm squared. Okay? So yan po yung formula ng AST minimum Hindi dahil tide siya or spiral. Okay? Ngayon, kapag pinahanap sa atin class, halimbawa gusto kong hanapin number of transverse
rebars. Oh, ang gagawin ko, if I want to use 15 mm, o edi that is AST over AB. Di ba? So, 1156, divide mo lang ng area ng isang bakal. O, 15 squared over 4. Ilan to? 6.54 or 7 pieces. Okay? Ganun lang po yun ah. Parang sa beam lang natin. Okay? So, letter B, if rho is 0.03. Hanapin natin si AST. Ay, hindi. Hindi. Hanapin natin si um, H. Halimbawa, nawawala si H. Yan. Halimbawa, wala tong 340 ah. Binigyan lang tayo ng steel ratio class. Tapos binigyan tayo ng PU na 1240. Lagay ko na 1240 kilonewtons. Okay, so 1240 times 10 raised to 3, di ba? That is PU is equals to VPN. Okay? So 0.65 kasi tied, 0.8, 0.85, FC prime na 21, AG minus AST. Diba? So ano ba yung rho? Diba that rho is, ano nga yun? AST over AG. So kung gusto kong kunin sa AST, that is AST is equals to rho times AG. So it just happens na 0.03 to. So lalagay natin 0.03 AG plus 415 AST 0.03 AG pa rin. So meron na tayong mabubuong formula na solution na. So i-shift solve na lang natin sa AG para makuha natin, no? So AG lalabas dito ay 155,063.40. Kaso hindi pa yun yung final answer. Di ba kailangan natin si H? Ano ba formula ni H? That is area nung ano ba to? Di ba square to? Area ng square, divide mo lang by 2. Kasi square naman siya eh, no? Ay, hindi. Divide ng 2, sorry. So, area, ano ba yung area ng square? Di ba square area? Sorry naantok na eh. Square area is B times H, di ba? Eh, parehas lang yung square to. So, yung H natin at B ay parehas lang. So, H times H. So, H squared. So, ginagawa natin para makuha si H, i-square root lang natin sa area. Okay? Ganun lang po yun ha. So, square root ng area na 155,063.4. Tama ba? Wait lang ha. Tingnan natin sa ano ha, sa aking notes. Ayan. Sorry. Okay.
Alam ko na. Saan ako nagkamali. Again, again. Di ba si H lang ang pinapahanap? This is H. Nagkataon lang kasi na ito ay pantay. 340, 340. Ito si B, di ba? So, area ng square class is B times H. So, kung gusto mo hanapin si H, that is area divided by B. So, H is equals to 155,063.4 divided by base na 340. Final answer ay 456.06. Tama? Parang mali pa rin. Okay. 155,063.4 divided by 340. Ang lumabas sa akin ay 340 ba to? 340. Oh, mali lang yata yung nasa note natin, no? Okay, so divided by 340, ang makukuha natin sa H ay 456.09 ay 07. Or, pwede natin sabihin na ito ay 460. Okay? So, sa design class, ganito lang po yung ating ginagawa. Okay? So, if you have any questions, pwede nyo akong i-direct message class. Tanong lang kayo. Okay? And based kay Jude, sabi, sa 6 daw, thesis ninyo. So, wala tayong pasok niyan. Sige, mag-prepare po kayo. Then, sa 13, tayo ay magsi-second quiz na. Okay? So, be ready. About lang naman tayo dito sa columns. Okay? So, thank you class. Bye-bye.